Is there going to be a coalition between PDDS? Ba't nga ba hindi nakinig ang sambayan ng Pilipino kay Tatay Digong nung paalis na siya? Unang-una, paalis na kasi. Yan ang maling gawain at mindset nating mga Pilipino. Ihalin tulad na lang natin sa trabaho. Pag may mga nakaupo sa pwesto, lapit tayo ng lapit, ginagalang natin. Pag nagretire na, halos hindi napansinin. Lahat ng government agencies halos ganyan. Unless may pakinabang pa sila o may pull, may impluwensya pa sa iba yung taong nagretiro. So, mahilig tayong Pilipino sa kung kanino lang tayo makikinabang next. Doon na tayo nakapokus. Wala na tayong pakialam wala na tayong utang na loob. Parang ganun. Tapos na eh. Susunod, nandun naman kasi yung anak ni PRRD noon, si Sara. Ang tingin ko, ayaw ni PRRD na tumakbo si Sara under Bongbong, pero makulit tong si Sara, nabudol siya. Ang tingin ko naman kay Sara, kaya niya naman nagawa yan, may delikadesya. Ayaw niyang after Duterte, another Duterte na naman yung mamumuno. So, it's very hard kasing sundan yung ginawa ng tatay niya. Magaling naman kasi yung tatay niya. So, hindi ko masisi si Vice President Sara Duterte. Tsaka pagka tumakbo rin siya, may masasabi rin yung mga tao. Si Isko Moreno nga, sabi nun, hindi namamana ang pagka-pangulo. O, diba? Ganyan tayo eh. So, nabudol tayo, no? Ngayon, let this be a lesson sana sa ating sambayanan na igalang yung mga gumawa ng maganda sa bayan natin o sa buhay natin, no? Let their legacy remain sa pamamagitan ng pakikinig pa rin sa kanilang wisdom. Minsan tayo, hindi na tayo nakikinig sa mga magulang natin dahil may internet na, akala natin alam na nating lahat. Pero pag nagkagipitan ang sandalan natin, magulang pa rin natin. Kung buhay pa yung magulang natin, sa kanila rin tayo sasandal, sa kanila rin tayo hihingi ng tulong, ng advice, di ba? So walang masamang pakinggan sila. Dahil pagka nagkamali ka, sa kanila ka rin lalapit, di ba? So marami ako napapansin, siguro nature na yan ng Pilipino. Nature na ganun tayo. Yung mga vloggers nga na pro-Duterte, sumuporta rin naman kay BBM noon sa kay Sara. Hindi rin siguro nila maintindihan bakit yung mag-ama ay hindi nagkasundo. So, yun lang ang nakikita ko. And let this be a lesson sa ating sambayanan na to grow as a nation. Magkaisa sa tama. Kasi ganito yan mga kapatid. Ayaw natin ng political dynasty. Kapag yung dinastiya ng mga naglilingkod kuno ay nagnanakaw lang ng nagnanakaw tsaka wala namang ginagawa. Diba? Payaman lang ng payaman. Pero kung kahit na dynasty pa yan, kung naglilingkod naman na maayos sa tao, sa sambayanan, wala akong problema dyan. Diba? Sasabihin mo, dynasty. Eh, gusto ng tao nananalo Pinapatakbo ng tao. Kaya, another lesson na pwede nating gayahin, for example, sa mga taga Davao is sinusulong nila yung mga gusto nilang leaders. Like for example, taong bayan mismo ang lumalapit kila Duterte na huwag yung bitawan yung Davao. Gusto namin yung anak nyo po. Gusto namin para continuity. Kaya may continuity yung city nila. Maayos. Diba? Kaso hindi pa natin siguro, hindi kasi lahat ng lugar sa Pilipinas pare-pareho ang kultura. Ang Davao kasi nanggaling yan sa magulo. Kaya nang may umayos, nilagay ng tao doon yung kanilang faith. Ako, ano bang ayoko kay Duterte? Mahirapan ako manigarilyo kung siya yung mayor kunwari. Sa lugar ko, kung siya ang mayor, mahirapan ako manigarilyo basta-basta, sa bahay lang ako.
Baka mahirapan din akong bumili ng sigarilyo. Baka kung saan-saan pa akong bayan pupunta para. Pero it's worth it kung ang usapin naman ay safety. Ang usapin naman ay accountability. Walang corruption. Patas na paglalakad ng mga business permits, ng mga amilyar, ng kung ano-ano pa. Itatrato ka ng maayos ng mga empleyado ng gobyerno. That is a reflection of kung sino yung namumuno eh. So siguro, baka hindi ko na abutan ng buhay ko na umayos siguro yung Pilipinas the way na maging Davao yung aking city and yung aking munisipalidad. Saan ako lumaki. Maaaring hindi ko naabutan na maayos yung Pilipinas the way na pinapangarap ko. The way na medyo patas ang laban sa lahat, may scholarships para sa lahat, merong healthcare, tapos secure ang mga tao. Hindi ko abutan, pero sana yung anak ko abutan niya. Gradual change yan. Ang Pilipinas kasi historically, traitor tayo sa isa't isa. Gusto natin yung sarili nating kapakanan lagi. Sarili lang, pansarili. We were never our brother's keeper. So, I hope it will change. Kasi ako, ang may pagyayabang ko lang sa inyo, kahit bullshit ako sa kung sino mang kapitbahay ko, saan man, kahit mabuisit ako sa kanila, hindi ko sila pababayaan. Lagi ang mindset ko, sinet ko na kung kailangan nila yung tulong ko, tutulong ako. Hindi lang ako magpapaabuso. Pag aabusuhin nila ako, butang ina nyo ba? Pero pag kailangan nyo ng tulong ko, lagi ako nandun. Anyway, God bless.